Ang chapter ay nagsisimula. Si Nana ay nanginginig sa harap ng lalaking may puting buhok, na nagwawala sa galit at iginiit na ang kanyang anak na babae ay hindi isang mangkukulam at na ang mga akusasyon laban dito ay pawang kalokohan lamang. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Roland at Ana, tahimik na sinasang-ayunan na sila ay nasa parehong panig. Biglang nagningning ang isang maliwanag na apoy sa palad ni Ana, na nagpatigil sa lalaki, na napaatras sa gulat at takot. Habang lumalakas ang apoy, hindi napigilan ni Nana ang pag-agos ng kanyang mga luha habang nagsusumamo siya kay Ana na itigil na ito. Ang lalaki na may puting buhok ay hindi makapagsalita, ang kanyang galit ay napalitan ng kalituhan habang humihingi ng paliwanag kung ano ang nangyayari. Lumapit si Roland na may mapagkaibigang ngiti, hinihikayat ang lalaki na kalmahan ang sarili. Ipinaliwanag niya na mayroong hindi pagkakaunawaan at iminungkahi na mag-usap sila ng maayos upang linawin ang lahat. Dahan-dahang hamupa ang galit ng lalaki na may puting buhok habang mapagpasensyang ipinaliwanag ni Roland na si Nana ay naroon sa kastilyo upang sanayin ang kanyang mga kakayahan sa mahika, at hindi dahil siya'y naghahangad ng mababang layunin. Binalangkas ni Roland ang kahalagahan ng kakayahan ni Nana sa pagpapagaling, at nakiusap siya sa ama ni Nana na payagan itong manatili sa bayan upang makatulong sa paparating na labanan laban sa mga demonyo. Ngunit mahigpit na umiling ang lalaki. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagtanggi, ipinaliwanag na hindi niya kayang ilagay ang kanyang anak sa matinding panganib. Patuloy si Roland, ipinaalala sa lalaki ang kanyang ama na isang magiting na kabalyero na nagmana ng titulo mula sa kanyang lolo. Habang kinukwento ni Roland ang mga kabayanihan ng lolo ni Nana, unti-unting nagbago ang asal ng kanyang ama. Naging maliwanag ang kanyang mga mata sa pagmamalaki habang buong galak na ikinwento ang mga kabayanihan ng kanyang ama. Habang napansin ni Roland ang hindi pangkaraniwang kasuotan ng ama ni Nana, napansin din niya ang magaspang na kalyo sa mga kamay nito, patunay na hindi siya naging tamad tulad ng karamihan sa mga maharlika. Dahil dito, naisip ni Roland na hindi nakalimutan ng ama ni Nana ang pamana ng kanyang ama. Patuloy sa pag-uusap, inilarawan ni Roland ang kasalukuyang paghihirap ng pamilya Pine sa ilalim ng pamumuno ni Duke Ryan. Sa kabila ng kanilang dating kaluwalhatian, sila ngayon ay nahaharap sa matinding kahirapan upang maibalik ang kanilang karapatan sa lipunan. Napatitig ang ama ni Nana sa eksaktong pagsusuri ni Roland sa sitwasyon, hindi makapaniwala sa katalinuhan ng batang Panginoon. May biglaang inspirasyon, inimbitahan ni Roland ang ama ni Nana na manatili sa border town at tumulong sa laban sa mga demonyo na nagdudulot ng takot sa paligid. Bilang kapalit, ipinangako ni Roland na bibigyan siya ng mahalagang lupain. Bumangon ang ama ni Nana mula sa kanyang pagkakaupo. Ang kanyang ekspresyon ay pinagsama ng determinasyon at takot. Bagamat sabik siyang sumama sa layunin ni Roland, ang kanyang mga alalahanin para sa kaligtasan ng kanyang anak ay bumibigat pa rin sa kanyang isipan. Ang kanyang mapanuring kalikasan ay nag-iwan ng mga tanong kung talagang may sapat na lakas ang border town upang harapin ang mga walang tigil na hordes ng mga demonyo. Nanginig sa takot ang ama ni Nana habang ipinapalam ni Roland ang mabigat na kalagayan. Binanggit niya ang nakaambang banta ng simbahan at ng kanilang mga tusong, especially iyan na nakaabot na sa kanilang lugar. Kapag natuklasan ng mga ito ang lihim ni Nana, tiyak na sila ay papatayin ng walang pag-asa ng pagliligtas. Ang mga salita ni Roland ay mabigat na sumadsad sa hangin, bawat pantig ay puno ng bigat ng paparating na panganib. Siniguro ni Roland sa ama ni Nana na mayroon siyang plano, isang plano na magtitiyak sa kaligtasan ng kanyang minamahal na anak. Nang may matinding determinasyon, ipinangako ni Roland na maghahanda siya ng isang bangka na handang lisanin ang pantalan sakaling magtagumpay ang kanilang misyon. Habang nakikinig ang ama ni Nana sa mungkahi ni Roland, siya ay nakaramdam ng hindi mapakilang damdamin. Ngunit nararamdaman din niya ang pagkakaiba ni Roland, ang ikaapat na prinsipe, mula sa iba pang mga maharlika at royal na nakilala niya sa kanyang buhay. Huminga ng malalim, gumawa siya ng mabigat na desisyon na magtiwala kay Roland, umaasa na ang kanyang pananampalataya ay hindi mapapariwara. Nagbago ang kanyang tono, nanumpa siya bilang isang kabalyero na lalaban sa tabi ni Roland. Ilang sandali matapos magpaalam kay Nana at sa kanyang ama, si Ana ay nagtampo at nagtanong kung bakit sinabi iyon ni Roland. Sa matatag na tinig, ipinahayag niya na hindi siya aalis. Sa opisina ni Roland, pumasok si Berev na may bakas ng pagkabalisa sa mukha. Dinala niya ang mabigat na balita na ang patuloy na pagsasanay ng kanilang mga sundalo at ang paggawa ng mga armas ay nagdulot ng malaking kabawasan sa kanilang pondo. Kung magpapatuloy sila sa ganitong paraan, tiyak na maubos ang kanilang pondo bago matapos ang mga buwan ng mga demonyo. Ipinagpatuloy ni Roland ang kanyang trabaho na puno ng pangangamba, ngunit nanatiling determinado na ituloy ang kanyang mga plano, kahit ano pa man ang halaga.
Siniguro niya kay Berev na siya ang unang aalis sakaling mabaigo ang kanilang misyon, at hinihimok siya na magpatuloy sa kanyang mga tungkulin ng may bagong sigasig. Pagkaalis ni Berev, bumagsak si Roland sa kanyang mesa, nararamdaman ang malalim na pagsisisi. Hindi niya matanggap na nagawa niyang ubusin ang kanyang mga yaman. Sa gitna ng hamog, lumitaw si Nightingale, nagmumula sa kumikilos na ulap. Nakasandal siya sa mesa ni Roland, may ngiti sa labi habang kinukwestiyon ang mga salitang sinabi ni Roland kay Berev. Ramdam ni Roland ang init sa kanyang pisngi dahil sa kahihiyan. Nag-aalala ang mga mata ni Nightingale para sa kalagayan ni Anna, hinimok si Roland na maglaan ng mas maraming oras para sa kanya. Matatag si Roland sa kanyang paniniwala na magtatagumpay si Anna laban sa mga puwersa ng demonyo. Hindi siya matitinag sa kanyang tiwala kay Anna, pati na rin kay Nightingale. Naghari ang awkward na katahimikan sa pagitan nila habang sinusubukang intindihin ni Nightingale ang hindi matitinag na paninindigan ni Roland. Habang lumalalim ang pangunawa ni Nightingale sa katapatan ni Roland, naramdaman niya ang pamumula sa kanyang mga pisngi. Hindi niya matanggal ang kanyang tingin sa bintana ni Roland, tinatitigan ang mga dahan-daang bumabagsak na mga snowflake mula sa kalangitan. Ang kanyang puso ay bumilis sa pagdating ng unang snowfall, senyales na parating na ang buwan ng mga demonyo. Walang salitang binanggit, ngunit parehong alam nila ang dapat gawin. Pagdating ni Roland sa training field, ang tunog ng putok ng baril ay umaalingaw-ngaw sa malamig na hangin. Si Axe ay naroon, nakatutok ang kanyang mga mata sa target sa harap niya. Lumapit si Roland na may seryosong ekspresyon, nais niyang suriin ang progreso nito. Humarap si Axe kay Roland, may kumpiyansang ngiti sa mukha, at sinigurado kay Roland na siya ay nag-practice ng mabuti at bihasa na sa paggamit ng pistola ayon sa kanyang mga tagubilin. Habang tinitignan ni Axe ang makapangyarihang sandata sa kanyang kamay, naramdaman niya ang matinding respeto sa taong nagbigay nito sa kanya. Nangako siya na hindi niya bibiguin si Roland at gagamitin ang kanyang kakayahan upang ipagtanggol ang kanilang bayan laban sa mga demonyo na nagbabanta sa kanila. Lumingon si Roland kay Carter at tinanong ang tungkol sa kanyang progreso. Bagamat kahanga-hanga ang kasanayan ni Carter sa mga bagong sandata, tama ang kanyang mga alalahanin. Tungkol sa mabagal na produksyon nito. Inamin ni Roland ang hirap ng pag-usbong ng panahon ng mga sandatang apoy ngunit panyanatag naman niya si Carter na mas marami pang sandata ang gagawin sa tamang panahon. Naglakad si Roland papunta sa pader ng lungsod, kasama sina Axe at Carter, dalawa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang sundalo. Habang tumingin siya sa malawak na lupain sa labas ng pader, napuno ang kanyang isipan ng mga isipin tungkol sa nalalapit na pagsalakay ng mga demonyo. Pagdating ng tatlo sa pader ng lungsod, sinalubong si Roland ng mga sundalo na sabay-sabay na yumukod bilang pagbati. Ipinagbigay alam ni Axe na wala pang nakikitang mga halimaw, kaya nakahinga ng maluwag si Roland. Ang unang pagpatak ng nyebe ay kadalasang nagdudulot ng pansamantalang pahinga mula sa pag-atake ng mga halimaw. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pahinga nang biglang sumigaw ng babala ang isang sundalo sa pader. May isang nilalang na lumitaw. Nanginig sa takot ang mga sundalo, at may ilang nagmungkahi ng pag-atras. Ngunit nanatiling kalmado si Roland at ipinaalala sa kanila ang kanilang pagsasanay, hinihikayat silang gamitin ang tamang pag-iisip. Dahan-dahan, bumalik ang kanilang katinoan at ibinaba nila ang kanilang mga pana. Huminga ng malalim si Roland, alam niyang kinakailangan ang mahigpit na pagsasanay upang magkaroon ng disiplina ang kanyang mga sundalo. Tumayo ang mga sundalo ng sabay-sabay, masusing pinagmamasdan ang tusong lobo habang papalapit ito sa kuta. Biglang tumalon ang halimaw, nakatuon ang mga mata nito sa mataas na pader. Mabilis na tumugon si Axe at binigyan ng babala si Roland na maaaring talunin ng halimaw ang mga depensa. Si Carter, bilang isang matapang na tagapagtanggol, ay agad na pumwesto sa harap ni Roland, handa nang umatake. Hindi nagdalawang isip si Axe at binunot ang kanyang pana, pinakawala ng isang pana na tumama sa katawan ng halimaw sa isang nakamamatay na tira. Habang tinitingnan ni Roland ang wala ng buhay na katawan ng halimaw, sinimulang mag-isip ang kanyang mapanlikhang isipan. Ang itim na dugo ng nilalang ay nagpaalab ng kanyang interes, at ang pagkaunawa na ang mga mangkukulam ay kayang magtiis sa epekto ng paggising ay lalo lamang nagpataas ng kanyang pagkagiliw. Nagsimula ng magliwanag ang kanyang kuryosidad at gumawa siya ng mental na tala upang galugarin ang mahiwagang bundok sa malapit na hinaharap. Lumingon si Roland kay Axe at tinanong siya tungkol sa mga epekto ng pagkakagat ng demonyong halimaw. Sa kanyang kaginhawaan, tiniyak sa kanya ni Axe na kamatayan ang tanging resulta, at hindi ang pagiging isang zombie-ing nilalang. Bumilis ang takbo ng isip ni Roland, naisip niyang kainin ang laman ng patay na halimaw. Ngunit bago pa niya masabi ang kanyang plano, malakas na tumutol si Carter sa kanyang mungkahi.
Ang ideya ng pagkain ng kontaminadong karne ay hindi lamang nakakasulasok kundi delikado rin sa kanilang kaligtasan. Suportado ni Axe ang babala ni Carter, idinagdag na ang mga asong pinakain ng kontaminadong karne ay laging namamatay. Nalungkot si Roland nang maunawaan ang nawalang pagkakataon at siya'y nagbuntong hininga ng malalim. Habang abala ang mga sundalo sa kanilang regular na pagpapatrolya, dumating ang isang biglaang ulat na may nasugatan sa tinatayo nilang minahan. Sa gitna ng nagmamadaling mga kilos, nagtungo si Roland sa ospital kung saan siya'y sinalubong ng tanawin ni Nana, isang batang babae na nanginginig sa takot habang umatras siya mula sa sugatang Manero. Ang ama ni Nana, isang ilaw ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan, ay agad tumakbo sa tabi ng kanyang anak upang magbigay ng kaliwan at suporta. Humugat ng lakas si Nana mula sa kanyang kalooban at lumapit sa nasugatang lalaki. Huminga siya ng malalim, nilalabas ang kanyang nakatagong kakayahan, at naglabas ng isang nakasisilaw na liwanag. Ang nasugatang lalaki, ngayon ay himalang gumaling. Sinabi rin ni Brian sa gilid na si Nana ang nagligtas sa kanyang buhay nung nakaraan at ipinakita ang kanyang pasasalamat kay Nana. Ilang sandali pa, unti-unting nagkamalay ang sugatang lalaki, gulong-gulo ang isipan at hindi makapaniwala. Naisip niyang baka panaginip lamang ang lahat ng nangyari. Si Roland, tiniyak sa kanya na totoo iyon at na siya'y naibalik mula sa bingit ng kamatayan ng walang iba kundi si Nana at ang kanyang kamangha-manghang kakayahan. Napaatras sa gulat ang lalaki sa banggit ng kakayahan ni Nana at napasinghap at sumigaw isang mangkukulam. Hindi ba't ang lahat ng mangkukulam ay mga demonyo? Galit na sinaway ng ama ni Nana ang lalaki sa kanyang mga salita. Ipinaalala niya sa lalaki na si Nana ang nagligtas ng kanyang buhay at hindi kailanman gagawin ng isang demonyo ang tumulong sa isang tao sa ganitong paraan. Napagtanto ng lalaki ang kanyang malaking pagkakamali, agad siyang bumangon mula sa kama at lumuhod, humihingi ng tawad kay Nana. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, ipinahayag niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa batang babae sa pagligtas sa kanyang buhay. Nang pabalik na si Roland sa kanyang tahanan, nakita niya si Nightingale na nakaupo sa kanyang kama. Malungkot ang mga mata. Natatakot siya na ang kakayahan ni Nana ay madidiscover at hindi na magkakaroon ng normal na buhay ang bata. Bago pa makapagsalita si Nightingale, mabilis na sinagot siya ni Roland, may halong pangamba sa kanyang tinig. Ipinaalala niya kay Nightingale na maliit lamang ang bayan sa hangganan at limitado ang impluwensya ng banal na simbahan doon. Naniniwala siya ngayon na ang tamang oras upang magsimula ng tiwala sa mga mangkukulam at nakailangan nilang samantalahin ang pagkakataon bago dumating ang nakakatakot na buwan ng mga demonyo. Kumpiyansa si Roland na kung maipapakita nila sa mga tao na ang mga mangkukulam ay hindi mga demonya, unti-unti nilang mabubuwag ang pader ng takot at pagtatangi laban sa kanila. Habang iniaabot ni Roland kay Nightingale ang isang baso ng alak, sinabi niya ng buong tiwala na ang makapal na nyebe na bumabalot sa daan patungong kuta ng Changdo at ang kontrol na mayroon sila sa mga daungan ay nagsisiguro na walang balita mula sa bayan sa hangganan ang makakaabot sa labas na mundo. May 3 buwan pa silang sapat na oras upang magbago. Ipinaalala ni Roland kay Nightingale ang Manero na nailigtas ni Nana kaninang umaga. Ang Manero, na dati takot sa kapangyarihan ng mangkukulam, ay naniniwala na ngayon na si Nana ay isang anghel ng pagbabalik. Nakikita ni Roland ito bilang isang pagkakataon upang pataasin ang morale at itanim ang binhi ng pagbabago sa puso ng mga tao. Lalo na sa bagong hukbo na kanyang itinatag. Walang masabi si Nightingale habang tinatitigan niya si Roland, halo ng pagkamangha at pagtataka ang kanyang nararamdaman. Hindi niya napigil ang tanungin si Roland kung ano ang nag-uudyok sa kanya na magsagawa ng ganitong mapangahas na hakbang sa pagsuporta sa mga mangkukulam. Matiim siyang tiningnan ni Roland, may seryosong ekspresyon sa mukha, at sinabi ng mariin. Dahil naniniwala ako na ang bawat isa ay nararapat mabigyan ng pagkakataon na mamuhay ng malaya, umaasa akong darating ang araw na maging ang mga mangkukulam ay makakapamuhay ng malaya sa kanyang teritoryo. Ang talumpati ni Roland ay nag-iwan ng pagkabigla kay Nightingale, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may paghanga. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, iniwas ni Nightingale ang kanyang tingin at nagsimulang humingi ng tawad para sa mga kasinungalingan na sinabi niya sa kanya kanina. Ipinaliwanag ni Nightingale na ang kanyang mga kapwa mangkukulam sa samahan ay matagal nang naglalakbay, at nais lang nilang magkaroon ng ligtas na lugar na matitirhan, kahit na ito ay isang kastilyo tulad ng sa kanya. Sa simula ay nalito si Roland sa kanyang mga salita, ngunit biglang napagtanto niya ang kahulugan nito. Naunawaan niya na nag-aalok si Nightingale na dalhin ang iba pang mga mangkukulam sa kanyang kastilyo. Nakaramdam siya ng tuwa. Si Nightingale naman ay humanga sa grandiosong pananaw ni Roland para sa isang mundo kung saan ang lahat, kasama ang mga mangkukulam, ay maaaring mabuhay ng magkasama.
Gayunpaman, nag-alala pa rin siya sa mga posibleng epekto ng pagdala ng mga mangkukulam sa bayan sa hangganan, natatakot na baka ito'y magdulot ng pagkakaroon ni Roland ng mga kaaway sa simbahan. Ngunit si Roland ay nanatiling kalmado at tiwala. Sinigurado niya kay Nightingale na hindi gagawin ng simbahan ang anumang labis para parusahan siya. Alam niyang hindi sila maglalakas loob na kalabanan ang pamilya ng hari. Habang lumalakad si Roland papunta sa bintana, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsisimula sa maliit at pagbuo mula roon. Naniniwala siyang kailangan nilang magsimula sa bayan sa hangganan at unti-unting magtipon ng sapat na puwersa upang pabagsakin ang simbahan. Sa kalaunan, inisip ni Roland ang paglikha ng isang kaharian kung saan ang lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan, ay maaaring magsama-sama ng payapa. Hindi ito limitado sa Grey Castle, kundi sa buong mundo. Darating ang araw na malalaman ng lahat na ang mga mangkukulam ang tunay na pinakamahusay na asawa. Sa ilalim ng takip ng kadiliman, ang ingay ng mga kabayong tumatakbo ay umalingaw-ngaw sa gabi habang ang isang grupo ng mga nakasakay ay papunta sa Grey Castle. Kabilang sa kanila ang isang matangkad na figure na may natatanging peklat sa kanyang mukha, walang iba kundi si Gerald Wimbledon, ang unang prinsipe ng kaharian ng Grey Castle. Habang papalapit sila sa mga tarangkahan ng kastilyo, isang biglang pagsiklab ng liwanag ang bumungad sa langit mula sa loob ng mga pader. Ang tore ay nagniningning dahil sa kidlat. Hindi alintana, iniutos ng unang prinsipe sa kanyang mga tauhan na magpatuloy at pasukin ang kastilyo. Sa malakas na tunog ng mga kadena, ang mabibigat na pinto ng kastilyo ay bumaba, pinapayagan ng prinsipe at ang kanyang mga tauhan na makapasok sa depensa ng kastilyo. Ang hangin ay puno ng tensyon habang ang unang prinsipe ay papalapit sa kanyang panghuling layunin, ang trono ng Grey Castle. Habang naglalakad ang unang prinsipe sa grandiosong entrada, sinalubong siya ng magalang na pagyuko mula sa ilang mga ministro na sabik na naghihintay ng kanyang pagbabalik. Tinanggap ng prinsipe ang kanilang pagbati ng may isang magalang na ngiti. Ngunit hindi nagtagal, dumiretso na siya sa paksa. Nagtanong siya kung ang mga gwardya ay napalitan na ayon sa plano, na kung saan ang mga ministro ay nag-atubiling umamin na nagkaroon ng ilang mga isyu sa kanilang plano. Gayunpaman, nanatili ang prinsipe na walang takot, ang kanyang matatag na kumpiyansa ay patunay ng kanyang matibay na determinasyon. Nagbigay siya ng mga utos upang tiyakin na ang entrada ay masecure gamit ang lahat ng magagamit na tauhan na nagtitiwala sa dalawang gwardya na kasama niya. Habang ang unang prinsipe ay papunta sa tirahan ng hari, saglit na pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang kabataan na kasama ang kanyang mga kapatid. Ngunit biglang napalitan ang kanyang ekspresyon ng matinding determinasyon habang siya ay lumalapit sa nakakatakot na pinto. Alam niyang malapit na niyang labagin ang mga patakaran ng hari at agawin ang trono sa pamamagitan ng dahas. Habang siya'y nakatayo sa harap ng grandiosong silid, isang bahagyang amoy ang umagaw ng kanyang pansin. Ang amoy ng dugo ay nakapaligid sa hangin, isang malas na tanda ng kung ano ang darating. Ininform siya ng ministro na may isang kasambahay na tinawag ng hari at nakita nito ang pagpapalit ng mga gwardya at na ito ay naayos na. Nakita ng unang prinsipe na kakaiba ang sinabi ng ministro dahil alam niyang hindi na humawak ng babae ang kanyang ama mula nang mamatay ang kanyang ina. Lalo pang tumibay ang determinasyon ng unang prinsipe, alam niyang wala ng atrasan ngayon. Sa isang malalim na hininga, siya ay nagpumilit at pumasok sa silid. Habang binubuksan ng unang prinsipe ang pinto, ang amoy ng bakal na dugo ay tumambad sa kanyang mga pandama. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong silid, at tumigil sa kama kung saan ang isang nakagigimbal na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang mga kumot ay puno ng dugo, patunay ng isang karumal-dumal na krimen na naganap sa loob ng mga pader na ito. Sa isang iglap, hinugot ng unang prinsipe ang kanyang espada na may matalim na tunog ng metal, handa sa kung anumang mangyayari. Ngunit ang sumunod na nakita niya ay nag-iwan sa kanya ng labis na kalituhan. Nakatayo sa tabi ng kama ang kanyang sariling kapatid, ang ikalawang prinsipe, at sa gitna ng silid ay naroon ang hari, may punyal na nakabaon sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay walang buhay at nakatingin sa kawalan. Galit at kalituhan ang bumalot sa unang prinsipe habang sinusubukan niyang unawain ang nakakatakot na eksenang ito. Ang mga kamay ng kanyang kapatid ay puno ng dugo, isang malupit na tanawin na nag-iwan ng walang duda kung sino ang may kagagawa ng karumal-dumal na gawain na ito. Ang isipan ng unang prinsipe ay tumakbo ng mabilis habang sinusubukan niyang unawain ang pagtataksil ng kanyang kapatid. Naramdaman niya ang isang nagbabagang galit sa kanyang dibdib, itinuturing ang ikalawang prinsipe bilang isang demonyo mula sa kailaliman ng impyerno. Ang ikalawang prinsipe ay sumanghal lamang bilang tugon na parang hinahamon ang unang prinsipe na hatulan siya.
Alam niyang mabuti na ang kanyang kapatid ay nabigyan ng parehong mga pagkakataon tulad ng sa kanya, at na siya rin ay pipili ng parehong landas kung siya ay nabigyan ng pagkakataon. Nahuli sa isang patibong na hindi niya nakita, ang unang prinsipe ay nagpilit na bumawi sa kanyang composure. Alam niyang siya ay nasa disadvantage, at naplano ng ikalawang prinsipe ang lahat ng ito. Ngunit sa kanyang pagkagulat, isiniwalat ng kanyang kapatid na wala siyang intensyon na patayin siya. Ang dahilan sa kanyang pagtataksil ay simple, ayaw niyang maghintay ng 5 taon upang harapin ang malakas na hukbo ng kanilang ikatlong kapatid na babae. Matagal nang itinayo ng kanilang kapatid na babae ang kanyang puwersa bago pa man magsimula ang laban para sa trono, at nakita ng ikalawang prinsipe na ito ang perpektong pagkakataon upang kunin ang Grey Castle nang hindi na kailangang magtayo ng hukbo mula sa simula. Sa matinding determinasyon na nag-aalab sa kanyang mga mata, nakita ng unang prinsipe ang isang pagkakataon at sinugod ang kanyang taksil na kapatid na may balak ipaghiganti ang pagpatay sa kanilang ama. Ngunit bago pa siya makalapit, ang mga gwardya ay sumugod, at ang kanilang mga sibat ay bumaon ng malalim sa kanyang laman, na nagpatamba sa kanya sa lupa ng may matinding sakit. Tumayo ang ikalawang prinsipe sa ibabaw ng kanyang nalugmok na kapatid na may malupit na ngiti sa kanyang mga labi habang idineklara na ang unang prinsipe ay haharap sa paglilitis kinabukasan. Inaakusahan ng pag-iwan sa sariling teritoryo at pagpatay sa hari, walang magawa ang unang prinsipe habang nagpupumigla sa mahigpit na hawak ng mga bantay. Nagbanta siyang ilantad ang balak ng kanyang kapatid sa mundo, ngunit tumawa lamang ang pangalawang prinsipe, na ipinakita ang isang maliit na bote ng gayuma na magpapatahimik sa sinumang iinom nito. Bumagsak ang puso ng unang prinsipe nang mapagtanto niya ang kalalimang kasamaan ng kanyang kapatid. Masyado niyang minamaliit ang talino ng pangalawang prinsipe. Sa isang baluktot ng ngiti, idineklara ng pangalawang prinsipe na siya'y babalik sa kanyang teritoryo ng gabing iyon, determinado na maghanda para sa kanyang pag-akyat sa trono bago pa kumalat ang balita ng pagkamatay ng kanilang ama sa buong kaharian. Puno ng peking kalungkutan at huwad na luha ang kanyang mga salita, ngunit hindi maitatanggi ang kislap ng ambisyon sa kanyang mga mata. Habang nagsasalita, nag-flash sa isipan ng unang prinsipe ang mga alaala ng kanilang kabataan, isang mapait na paalala ng kaligayahan na minsan nilang pinagsaluhan. Ang tunog ng kanilang halakhak at ang tanawin ng kanilang paglalaro ay tila isang malayong pangarap na durog na parang salamin. Habang hinihila palayo ang unang prinsipe, lumapit ang ministro sa pangalawang prinsipe, na yumuko ng may pagsunod sa bagong hari. Tiniyak sa kanya ng pangalawang prinsipe na ang kanilang kasunduan ay isa sa katuparan, ngunit isang tusong ngiti ang bumaluktot sa kanyang mukha habang inilabas niya ang isang maliit na tableta at iniabot ito sa ministro. Nag-atubili ang ministro, nararamdaman na may mali, ngunit bago pa siya makapagtutol, ipinilit ng pangalawang prinsipe ang tableta sa kanyang kamay, pinilit siyang lunukan ito. Sa isang panginginig ng takot, naisip ng ministro na gagawin siyang sunod-sonyerin ng tableta sa bagong hari, na tiyak na magpapanatili ng kanyang katapatan at pipigil sa anumang posibleng pagtataksil. Nang lisanin ng ibang mga tao ang silid, lumapit ang pangalawang prinsipe sa malamig na bangkay ng kanyang ama. Ang kanyang baluktot na anyo ay nagtaksil sa mga damdaming nasa loob niya, at isang biglaang alaala ang nagbalik sa huling sandali ng hari. Noon ipinagtapat ng pangalawang prinsipe ang pagbabalik ng kanyang nakatatandang kapatid at ang kanyang balak na agawin ang trono. Ngunit siya'y sinagot ng malamig na halakhak at isang nakakagulat na pagpapakamatay. Bago pa maunawaan ng prinsipe ang nakakalitong tugon, biglaang sinaksak ng hari ang sarili sa kanyang dibdib gamit ang isang punyal. Lahat ay tila hindi totoo, at hindi maalis ng pangalawang prinsipe ang pakiramdam na may mali. Wala siyang panahon para umaksyon o pigilan ang pagpapakamatay, ngunit isang nakakapag-alalang damdamin ang nanatili sa kanyang isipan, hindi niya maalis ang hindi magandang pakiramdam tungkol sa buong sitwasyon.